Kamusta po mga bossing? Nandito na naman po ang inyong lingkod at napanood ko kasi yung video na kung saan ay nagsasalita si Ombudsman Buying Remulla tungkol dito sa ano tawag nila rito, contractors. Pinagalong congressman at contractor ito di ba? Usong-uso ito kaya nga nagkaroon ng malawak na anomalya na yan dahil syempre ano pa bang pinanggagalingan yan kundi lahat nagsisimula sa mga mga namumuno sa kanila nag-ugat o nagre-request, di ba? Kaya nga maraming na-involved na mga senador, congressman dahil sila ang ugat ng mga project, 'di ba? Kasi ang anomalya na 'yan lalo na sa flood control. Mga proyekto 'yan ng gobyerno na kung saan ay inatas sa mga namumuno sa bawat probinsya o munisipalidad. Sila yung mga dapat na inaasahan natin o sila ang dapat na talagang hahawak ng mga proyekto. Sila ang magmaman o mag-supervise niyan. Siyempre sa pamamagitan ng mga personnel nila sa bawat kanilang nasasakupan. Hindi naman actually sila talaga ang araw-araw na nandun. Kundi kailangan may sila doon, may supervision din sila sa mga tao dapat. Ang nangyayari kasi minsan kapag busy ang isang namumuno o sabihin na natin na politiko, siyempre hindi na niya lahat yan matututukan talaga. Kahit sabihin natin na ang isang politiko ay matino at talagang ginagawa niya ang lahat para sa mga proyekto nila, hindi natin minsan masisisi na bakit nangyayari kasi kung minsan ang gumagawa ng mga ganyang anomalya nagmumula din sa mga tauhan. Kaya't siyempre pagdating ng audit doon malalaman na marami palang anomalya na ang nangyayari. So itong video kasi na ito napanood natin kasi nga maraming ang nagko-comment dito kay Ombudsman Remulla, siyempre kasi galing din, naging congressman din to, naging gobernador din yata itong si Remulla sa Cavite. At yun nga, may mga nagko-comment nga sa kanya, sabi niya ang linis ni Sir o ang linis ni Ombudsman o ex-governor, ex-congressman. So hindi naman natin nilalahat ang mga politiko kasi may mga matitinong politiko pa rin kahit papano na gumagawa at ginagawa ang lahat para sa kanilang nasasakupan. At yung mga na-involved na yan sa malawak na anomalya ay kung minsan dahil na lang sa sistema yan, kumakapit na rin sila siyempre. Sa dami-dami ba naman ng mga taong tinutulungan din nila, hindi alam ko na may mga sa ngayon maraming programa di ba? Kabi-kabila ang mga programa ngayon ng mga nanggagaling sa ating gobyerno na kahit papano ay naitutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. At least natutulungan natin ang ating mga nasasakupan. Pero yung malawak na anomalya na yan na talagang involved yung mga ilang malalaking matataas na leader ng ating gobyerno, yun ang malakihang proyekto yan at talagang siguro masasabi natin na kung minsan nadadala na lang sila sa sistema. Kasi ngayon kahit naniniwala ako kahit ikaw ay isang maprinsipyong leader o isang maprinsipyong politiko, kung ang
sa araw-araw ba naman ng yung pakikisalamuha sa mga namumuhunan na kontraktor o yung mga proyekto na hinahawakan natin, kung minsan yung proseso ng ano niyan siguro hindi lahat natututukan. At malamang sa malamang kahit ayaw nila, nandyan na yung pera Ito'y isang opinion ko lang. At siyempre pagpasok ng pera na yun sa kanila, hindi na nila matanggihan, nandyan na di ba? So pero kung sana kapag ganyan na ang sitwasyon, na nandyan na yung pera, nasa harapan mo na, ano na lang sana, no? Mas maganda na lang siguro ipamigay na lang natin yan sa mga mahihirap, di ba? Kaysa lamunin tayo ng sistema na yan na ngayon talagang matindi ang korupsyon sa ating bansa. Alam natin yan. At yan ang isang problema ng bayan natin. Kaya't mas lalong, pero kahit kahit sabihin nating maraming corruption at sinasabi natin na naghihirap ang ating mga kababayan, pero tingnan nyo naman, may mga ayuda pa rin dumarating, no? So nagagawan pa rin ng paraan kahit papano. Pero ang tanong, ang budget ba ng ayuda maaari ding ang pinanggagalingan pa rin yan ay nasa tamang o baka mamaya yan ang mga na lang no, yung sa kung sa Bisaya yan yung wasi-wasi na lang na pera. Pero sana sa totoo lang pa rin natin na sana maayos na ang mga problema ng ating gobyerno, lalo na ngayon ng mga leader nagkakaroon ng impeachment trial, no? Ang minority, majority, hindi talaga kahit kailan talaga hindi yan nagkakasundo So isa na yan sa sistema ng ating bansa. At mahirap kasing minsan na isipin natin na bakit ganito nga ba talaga ang nangyayari sa bayan natin, samantalang ang ibang mga bansa na yan ang bilis nilang umunlad at nakabangon. Hindi tayo actually hindi naman tayo talagang yung figure talaga ng mga umasinsong bansa, kundi base na rin sa mga napapanood natin o narinig natin, doon lang tayo nag-base pero yung talaga yung tawag dito, yung tamang, hindi ba may mga tinatawag tayong yung kung anong bansa yung mabilis umunlad, may mga ganun may parang may figure ba na talagang yung figure na yun na talagang may basis talaga na bakit umunlad ang isang bansa. Ito yung mga base lang sa narinig natin at napapanood ang ibinabahagi natin dito. At ito ay isang opinion ko lang din, at kung nais nyo pong sagutin ang aking mga sinasabi, wala namang problema po. Papakinggan ko po ang inyong mga opinion, reaction, at komento na may kaugnayan dito sa ating pinag-uusapan na ito. Dahil sa totoo lang, napakalawak ng anomalyang yan na nangyayari ngayon. Tingnan mo, ang daming nakulong ngayon. Di ba? Nung sa bawat kung sino ang namumuno, may mga ipinapakulong talagang politiko, di ba? Kahit noon pa ganun naman ang nangyayari. So ganti-gantihan lang yan. So panoorin natin itong yung maiksing video na ito ni Ombudsman
Crispin Buying Remulla. Panoorin natin ang video. Conflict of interest, Section 3H of Republic Act 3019 is very clear on conflict of interest. It's just that for the longest time, people took it for granted that they do it because they can. But hindi na dapat pwede yan eh. Yung panahon namin kasi hindi ganyan eh. Ang panahon namin, it was very simple. Your district gets 60 million in projects or 70 million in projects. Then you have 5 million soft for scholarships, 5 million for medical assistance. That's it. Ngayon kasi naging entitlement na. Ang naka-complicate pa nito, may mga mahirap sabihin pero sabihin na natin, no? Contractors na naging congressman and decided to control the show in the house. Yun ang pinakamasakit dyan. Parang as if conflict of interest didn't exist. As if Republic Act 3019 didn't exist. So, it's going to be difficult for anybody who rules this country to put sense unless something is done about conflict of interest. Kasi mali talaga eh, di ba? Mali eh. Ano, naging congressman ka para makakuha ka ng project para yumaman ka? Mahal na eh, di ba?